Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo dahil sa kapitid sa laman. Mayroong tinatawag na pangangailangan dahil sa kanilang kalusugan. Kaya sabi nga sa mensahe kanina, na kapag may nawalang isa, hanapin. Kaya ngayon ang basahin natin. Ayon po sa Ebanghelyo sa Mateo, Capitulo 7, versikulo 21 na may kisito. sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ay, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 10. Sabi po dito, balikan natin ano po. Nagsisilapit niya sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga parasiyo ay kayong din ang mga eskriba ay nangupulong-pulungan ng nagsasabi. Tinatanggap ng tao ito ang mga makasalanan at sumasabi sa kanila. Pag-aralan po natin, base sa pagpapaliwanag kanina, na ang mga parisiyo ay nangagulong-bulong na nung ang ating dakilang Panginoon ay nakikipag-usap sa mga maniningil ng buwis at makasalanan. Sapagkat ang pinili na sa ating dakilang Panginoon ay isang matuwid. Isang tao na pinananahanan ng Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Kaya ang mga parisiyo, dahil sila naman ang parang mga kritik o kritiko sa ating dakilang Panginoon, nang bulong-bulungan sila, bakit kaya itong tao itong matuwid nakikipagsalo doon sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Ngayon, ang ating dakilang Panginoon, meron siyang sinabi. At sinalita niya sa kanila ang kalinhagan na sinasabi, alintang sa inyo na kung mayroon 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito kanyang masumpungan. At pagkasumpungan niya ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. At pag uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. So, pag-aralan po natin na dito po, tinuturuan tayo na maging pastol. Nasa pamamagitan ng 100 tupa, halimbawa, meron tayong inaalagaan ng 100. Anumang hayop, pamanyan, pato, itik, manok. Hindi ba kapag may nawawala ng isa, pinaglalaanan natin ng panahon para yung nawawala na yun, makabalik muli para mabuo yung 100. Pero sa atin po, dahil kulang naman tayo sa 100 sa bilang, hindi mabubuo ang 100% na attendance ng mga membership kapag may kulang po. Kung 50 lang tayo, isa lang mawala, 2% na po yung mawawala. Dahil po, kung magbabatayan natin yung porsyento. Kaya kinakailangan po, yung mga matutuwid, iwanan ng pinakapastol para hanapin yung isang nawawala. Tinuturuan po tayo dito sa tinatawag na pastorship na kung paano tayo magbigay halaga sa mga kapwa natin. Halimbawa, hindi naman tayo pastor, hindi naman tayo ang nangunguna sa iglesia, pero nakasalubong natin yung kapatid natin din sa daan
na matagal nang hindi nakapunta ng templo, kinakailangan natin kausapin. Kumbaga, magsasakripisyo tayo ng oras para lang makausap siya. Para makabalik. Kaya kung pag-aaralan po natin sa mensahe dito, kapag nasumpungan niya, pinapasan sa balikat, ibig sabihin, meron yung mga damdamin, o kaluban, o mga hinaing, na kaya hindi siya nakakadako ng templo. Ibig sabihin po, pamamaraan yung pagkakataon na nagtatagpo kayo sa daan para makausap siya. At kinakailangan naman, meron tayong gagawin. Hindi yung kumusta lang, pagkatapos wala na. Dapat sikapin tayo natin na makausap siya. Ano ang dahilan? Alamin natin bakit hindi siya nakakadako ng templo. Yan po ang pag-aaral ng pastorship. Kaya, kapag nasumpungan na, pinapasan sa balikat. Kumbaga, lahat ng kabigatan ng kanyang kanuban, kung siya man ay natisod, natukso, o napahamak dahil sa mga ibang tao, yun ay aalamin natin. Kumbaga, yung pasan-pasan niya na kabigatan dahil yun ang nakatisod sa kanya, yung nakausap, yun mismo ang magpapasan sa pamamagitan ng mga payo, mga pag-advise, para maliwanagan ang pag-iisip at kumbaga muling maibalik yung dating kalagayan sapagkat kung ba yung pasan na kabigatan ay naipasa na doon sa isang tao na nakausap niya. Ngayon po, kung nakausap na, sinasabi ko sa inyo, gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kay siya 99 na taong matutuwid na di nangangailangan magsipagsisi. Kumbaga, sa harapan po ng ating dakilang Panginoon, yung 99 na wala namang naging problema, naging maayos naman yung paglilingkod. Pwede yung iwanan sa ilang, sapagkat kayang-kaya nila kahit yung mga uso, mga hayop na pwedeng sirain tayo, kayang-kaya nilang labanan yan. Kaya nga sa ilang, iniwan. Pagkatapos, yung ang gagawin niya, yung nakuha o nahanap na isa, makikipagkita siya ngayon doon sa kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay, para, kumbaga, yung kagalakan niya na nasumpungan niya, ay ma-share niya. Ano po ibig sabihin niyan? Sabi mo po dito, sinasabi ko sa inyo, gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na pagkukuwid na hindi na kailangan magsipagsisi. Ibig sabihin, mahalaga yung isa na nawawala. Kung alin babae na may 10 putol na pilak na kung mawalan siya ng 1 putol ay hindi baga magpapaningas ng isang ilawan at mawalisan ang bahay at hanapin masikap hanggang sa ito masumpungan niya. At pagka nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang 1 putol na nawala sa akin. Gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang nagsisisi. Sabihin po mga kapatid, sa panahon na tayo po ay nag-aaral ng Ebanghelyo, hindi lang po yung nangunguna o pastor ang kinakailangan magsakripisyo. Lahat po tayo ay kinakailangan magsakripisyo. Yung mga bagay na, halimbawa, yung babae na wala ng 1 putol na pilak, kailangan mabuo niya yung 10, isyam na lang yung natira. Kumbaga may gagawin siya sa pamamagitan ng pagpapaningas ng ilawan, o kaya bubuksan ang isipan para paglaanan ng panahon yung nawawala. At wawalisan. Kumbaga, hahanapin ng buong sikap hanggang sa makita at masumpungan yung nawawalang 1 pirasong pilak. Yung ganyan po, tinuturuan tayo na kung paano tayo dapat magpahalaga sa mga kapatid natin na hindi natin nakakasama, lalo-lalo na sa pagpupuri sa Diyos, at ganoon din, kumbaga, hindi kumpleto
yung paghaharap natin sa ating dakilang Panginoon, kung mayroong hinahanap siya na isa, na tayo kaya rin natin gawin na ibalik yung nawawalang isa. Ibig sabihin po, sa pagkabuhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, may magagawa tayo para yung mga tao na nangangailangan ng pagkakataon sapagkat baka may dahilan kaya hindi nakakabalik, tayo po ang gagamitin ng Diyos upang mabuksan ang pag-iisip, yung pasan-pasan na kabigatan sa kanyang balikat ay kumbaga mawala yun sa pamamagitan na kumbaga pagod na, nabibigatan na. Kunin natin yung pasan. I-share sa atin. Kumbaga, alamin natin ng mabuti kung ano yung mga problema. Kapag nakuha na natin, saka natin a-advisean ng mabubuting bagay upang sa ganun, makapagpatuloy tayo. Kaya po, sa mga tao na nagsisisi at nagsisipagbalik loob sa Diyos, hindi lang po yan dito sa ibabaw ng sanlibutan. Nakagawa tayo ng isang bagay na mabuti. Kahit sa mga sa langit, may mga anghel na nagkakatuwaan din dahil sa isang tao nagsisisi at nagsisipagbalik loob sa Diyos. Kumbaga, sa Quran, kumpleto yung 100, pinawala na isa, kumpleto yung barya, pinapulog na isa, kinakailangan, yun ay mabuo na harap tayo sa ating dakilang Panginoon. Sapagkat lahat tayo ay tinuturuan maging pastor, lahat tayo ay tinuturuan mapagsikap sa paghahanap ng mga taong nawawala. Upang sa ganun, hindi lamang yung 99 o 9 na barya ang magpupuri sa Diyos, kundi 10 pa rin barya at 100 tupa ang luluwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng pangalan ni Diyos. Yan muna yung mababagi natin sa oras na ito. Salamat. Pagpalain tayo ng Diyos. Isang magandang gabi po. Kanya mo yan